ating Teka Moment ngayong araw ng Thursday, Pangulong Duterte at dating mga Pangulo nagpulong sa National Security Council. Inaasahan ng Malacanang na susuportahan ng mga dating Pangulo ng bansa ang defense plans ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, isang cooperative venture ang naganap na pagpupulong at inaasahan niyang suporta ng mga dating commanders-in-chief sa mga defense efforts ng bansa. Dumalo sa nasabing National Security Council meeting ang dating mga Pangulo na sina Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo at Benigno Aquino III. Hindi na nagbigay ng detalye si Abella sa agenda ng pagpupulong kahapon na nangyari ganap na alas 3 ng hapon. Subalit maaalala na nauna nang nabanggit na isa sa mga pag-uusapan ng multi-partisan body ang patungkol sa ruling ng Permanent Court of Arbitration sa West Philippine Sea at ang anti-drug operations ng Administrasyong Duterte. Pero sa nangyaring National Security Council, nagkaroon ng konting issue na pinag-usapan rin sa social media. Sa isang video na nilabas ng RTVM o Radio Television Malacanang, makikita ng pumasok ang dating Pangulong Noynoy Aquino ay kaagad niyang kinamayan si Pangulong Duterte at dating Pangulong FDR at agad na pumunta sa tabi palayo kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo. Sunod namang dumating si dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. Ito ang kauna-unahang nakatungtong muli sa Malacanang ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo after 6 years of hospital arrest. 6 years. Unang pagkakataon rin itong muling nagkita si PGMA at dating Pangulong Aquino matapos nga yung hospital arrest na yan. Maalala kasing si Aquino ang nanguna sa prosecution efforts laban kay dating PGMA. Well, actually, pinabulanan niya ni Secretary Dureza. Sinabi niya na huwag na raw bigyan ng mali siya dahil nga tila nagmamadali ang lahat for the photo opportunity. Kaya hindi na nga napansin ni former President Benigno Aquino III si Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo. Si GMA. Anyway, pag-usapan natin. Itong pagpupulong na kasi ito, Audrey at Diane, no? This is actually pag-usapan yung mga vital policies and strategies on important matters. Nandiyan ang isa-isahin natin yung West Philippine Sea. Nag-express ang US ng suporta ng mapayapang pagresolba ng Pilipinas ang territorial dispute with China. Sinasabi nila ang malaking hamon daw na susunod na ititake ng Philippines is kung ano yung next step or process dahil nga alam naman natin na taliwas ang gusto mangyari ng China. Pinag-usapan rin yung patungkol sa Enhanced Defense Agreement kung saan susuporta po ang US, susuporta po ang US sa modernong kagamitan upang mas mabilis daw yung pagresponde natin sa disasters and calamities. Napag-usapan rin yung nangako po ang US ng worth $32 million na suporta para dun sa law enforcement training and services. Actually, yung overview ng roadmap, peace and development, ito ay diniscuss sa first council meeting at bibigyan daw ng updates yung mga council patungkol naman sa projects and programs ng Duterte administration against illegal drugs. So, dito nga nabanggit ni Diane kanina na nagpulong-pulong at nagsama-sama yung 4 past president at sinasabi nga nila na sana daw ay suportahan nila yung magiging mga projects and programs ng Duterte administration. Originally, ang idea nito ay galing kay former President FDR. Sinabi niya bago siya tumanggap ng posisyon na Special Envoy patungo sa China, ay kailangan muna magkaroon ng isang National Security Council kung saan kasama nga dito yung mga past at saka present leaders ng ating bansa. Gayunpaman, isa itong napakagandang move mula sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil unang-una, si FDR ay well-respected na personality sa international community. Maaring pakinggan siya ng China o ng ibang bansa patungkol sa posisyon ng ating bansa dito sa issue ng West Philippine Sea. Pangalawa, medyo nakita ko sensationalize na naman yung hindi pagkakamay ni Pangulong Aquino at ni former CGM. Hindi na po importante yan. Ang bigyan po natin ng halaga dito, ano ba yung kakayahan ng Pangulong Rodrigo Duterte na ipinapakita dito? Meron siyang kakayahan to unite ang ating bansa, ang ating former leaders, at marunong siyang magpakumbaba. Bakit? Kasi gusto niyang marinig yung mga opinion ng mga past leaders natin. Gusto pa niyang matuto. Ngayon, itong sumisimbolo ng unity sa ating bansa, dapat tayong mga mamamayan to cooperate, sumama na lang sa be a partner for change sa nakikita natin ngayon. Stop the hate, sabi nga ng Pangulo,
be a partner for change. Stop bashing kasi nakita naman natin pinagtutuunan pa ng pansin yung hindi pagkamay. Instead, mag-dwell tayo doon. Mas importanteng makipag-cooperate tayo doon sa mga programa na iahatid ng administrasyon ngayon. And dagdagan ko lang, also present, members of the NSC also include Vice President Leni Robredo, Senate President Coco Pimentel, House Speaker Bebot Alvarez, the majority and minority leaders of both houses of the Congress, Senate and House chairpersons of committees involving national security concerns, and some members of the cabinet. Pero ako personally gusto ko sana nagkamayan rin sila. Parang mas maganda sana. Pero sabi nyo nga, mas importante na nandun sila, nagpulong sila sa mga crucial and very important issues ng ating bansa. Alright? Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.